mga ka-GP Natics, syempre pag-uusapan naman natin ngayon, mga kababayan, ay itong si Tito Sotto. Nako, si Tito Sotto nanganganib, mga ka-GP Natics. Usap-usapan ngayon sa social media na meron na daw kauna-unahan na babaeng Senate President, mga kababayan. At itong si SP Vicente Sotto III ay matatanggal, mga kababayan. Yan po ang kumakalat sa SOCMED ngayon dahil nga po dito sa mga statement ng ating pong Senate President ng mga nakaraang araw. Kagaya po ng binabanggit nito na Chacha, mga kababayan, dahil po doon sa pagtuligsa niya sa resulta po na inilabas ng Supreme Court hinggil po dito sa impeachment ni Sara Duterte dahil nag-overreach daw po ang Supreme Court, mga kababayan, na dapat po ay gawain ito ng mga legislator at hindi po ng Supreme Court, mga ka-GP Natics, ay mukhang pinag-iisipan na ngayon ng Senado na palitan itong si Tito Sotto. At ang mga usap-usapan, mga kababayan, may mga super majority block daw ang maaring magbuo o mabuo. Ito po, mga ka-GP Natics. So ayon dito sa Optic Politics, may namumong super majority block sa Senate dahil dismayado sa mga ikinikilos ni Sotto. At ito naman, mga ka-GP Natics, ay sinundan ng isang political strategist na alam naman natin na isang DDS. Diba? Sabi po dito ng ang balita ngayon, magkakaroon na ba tayo ng kauna-unahang babaeng Senate President? Siyempre, pag sinabing Senate President, mga kababayan, Loren Legarda, Pia Cayetano, Amy Marcos, si Camille Villar, o si Risa Ontiveros. Siyempre, pag super majority na sinabi, pag sinabi na ayaw doon sa pamumuno ni SP Sotto, siyempre hindi dyan kabilang, mga kababayan, si Risa Ontiveros. Siyempre, i-X natin yan. Si Camille Villar naman ay katatapos lang ata na itong mga anak. So, i-X din natin yan, kaya nilagay sa likod, mga kababayan. So, sino na lang ang pwedeng pagpilian? Diba? Sino na lang pwedeng pagpilian? Tatlo na lang. Si Amy, si Pia Cayetano, or itong si Loren Legarda. Kasi ngayon, mga ka-GP Natics, si Pia Cayetano, okay, doon po sa pagsasalita ng mga senador natin na 15 senators, sa majority natin ngayon, ay tila nag-iba ng landas o humiwalay ng daan etong si Pia Cayetano dahil hindi po siya pumirma, mga kababayan, doon sa resolusyon na inilabas po ng mga senador na pagtuligsa laban sa ambassador ng China. 'Di ba? Samantalang si Jinggoy Estrada na nasa minority ay kumampi po doon sa mga senador na tumutuligsa dito po sa ambassador ng China. 'Di ba? So, ito ba ay si Pia Cayetano, si Loren Legarda, or si Amy Manotok? Oh. 'Di ba? So, we will have a first female Senate President soon. Nako, ito yung balita. Habang umiinit ang usap-usapan tungkol sa posibleng pagbubuo ng bagong majority block sa Senado, isang simple ngunit mabigat na tanong ang binabato ng political analyst na si Prof. Malotikia. Prof, we will have a first Senate President soon? Ang tanong na ito ay dumating sa gitna ng mga espekulasyon hinggil sa di umanong lumalalang pagkadismaya ng ilang senador sa kasalukuyang liderato at sa posibilidad ng realignment ng puwersa sa mataas na kapulungan. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa Senado, ang tanong ni Tikia ay nagbukas ng bagong anggulo sa diskusyon. Hindi lamang kung sino ang may hawak ng numero, kundi kung ano ang uri ng pamumuno ang maaring umusbong kung magbabago ang balanse ng kapangyarihan. So ngayon, mga kababayan, akala ko naman totoo na talaga, no?
Akala ko naman talaga, Ma'am Maritel T, shoutout po, long time no see. Akala ko naman, meron na talaga. Si Malutikia lang pala ang dito nagpapausok. Diba? Gusto lang nilang mag-gaslight, mga ka-GPnatics, para yung mga ibang mga tao, yung ibang mga senador, magkaroon ng idea na mag-revamp na ulit dito sa Senado. Pero mga kababayan, sa mga nakikita ko naman ngayon, doon pa lang sa pagboto sa pagboto pa lang, 15 versus 9, pinapakita pa rin ang suporta kay Tito Soto ay mas marami. Kontra o kumpara doon sa mga kumukontra laban sa kanya. 'Di ba? Isa lang naman ang nag-against doon sa kanyang kakampi. Ang kakampi niya si Pia Cayetano. 'Di ba? Si Pia Cayetano, kapatid ni Alan. Si Alan, mga kababayan, ayaw ng panukala ni Ping Lacson. Ayaw ng panukala ni Senate President SP Soto at ng mga kasamahan nila. Kaya doon siya sa kapatid niya na si Alan Peter 10K Cayetano. 'Di ba? Sabi ni Floranda Digia, si Senator Risa pwede pero yung iba, naku po, kangkungan. Ang problema kasi, hindi naman gustong agawin ni Senator Risa Ontiveros yung pamumuno ni SP Soto. So mga kababayan, itong balita na to ay gawa lamang ng ang tawag dito, lagi kong sinasabi, gawa lamang ng isang mga kababayan, magulong kaisipan ni Malutikia. Gawa lamang na mapaglarong kaisipan nitong si Malutikia. Ayaw ko siyang tawaging boy ba, Mga kasuhan tayo nito pag tinawag nating boy ba? Ayaw nila ng matapang tumitindig. Exactly. Palagay ko, may rumor ito, mga kababayan, na nanggaling lamang doon sa mga minority. Pero hindi galing sa majority. Okay? Kung merong mang majority na sasama sa kanila, yun ay si Pia Cayetano. So mga kababayan, ang bilang pa rin is 15 versus 9. Okay? So, malabo pa rin ang sinasabi na nitong si Malutikia na magkakaroon ng major revamp na super majority daw. Super majority sa bilangan pa lang. 'Di ba, ng pagkampi sa pagkondina sa ambassador ng China ay 15 pa rin ang sumama sa majority. So therefore, mga kababayan, kung may mag-iiba ng desisyon, yun ay si Pia Cayetano lang at hindi nyo pa rin makukuha yung numbers. Outnumber pa rin kayo ng kasalukuyang majority. Di ba? So malabo yung iniisip ni Malukay Tigia. Yun ay, mga kababayan, ang tawag doon, suntok sa buwan. Di ba? Yun ay pangarap. Pangarap yun. Mabuti sana kung sinasabi natin nung nagkaroon ng noon pa lang botohan nanalo na kaagad ang minority sa bilangan sa pagkondina sa ambassador ng China, malamang sa malamang maniniwala ako na magkakaroon ng major revamp. Pero as of the moment, since marami pa rin ang kumampi kila Tito Soto, kaya Panfilo Lacson at iba pang majority, mga kababayan, kasi same person Same person. Isa lang talaga yung naiba. Naalis si Pia, nadagdag si Jinggoy. 'Di ba? Pero technically, yung numbers is 15 versus 9. So wala pa ring suporta. Wala pang nakukuha itong mga minority. So paano magkakaroon ng major revamp? 'Di ba? Sa GP, kung ganun, dapat mawala ng Senado dahil di na mapapagkatiwalaan. Gagawin sa Senado para kampihan si Sara. Sabi ni Ma'am Ninita Umali. Kaya lang, mga ka-GPnatics, okay, mabuti na isama mo to ni Ma'am Ninita Umali.
May point ka dito ha. Binigyan mo ako ng idea. Paano GP kung yung sinasabi ni Malutikia na major revamp, super majority sa Senado ay hindi dahil doon sa usapin ng West Philippine Sea at doon sa ambassador ng China? What if ang dahilan ng major revamp at super majority ng mga senador ay dahil nalalapit na ang February 6 at sasampahan na ng panibagong impeachment case si Sara Duterte. And dahil narinig mo ang impeachment case, impeachment complaint, kailangan nilang palitan si Tito Soto because we all know si Tito Soto, mga kababayan, ay pro siya na mag-proceed dito sa tinatawag na impeachment trial. Pero ang kailangan ngayon ni Sara Duterte ay mga kakampi not to proceed the impeachment trial. So, if that is the case, Ma'am Ninita Umali, maaring magkaroon ng major revamp na magkaroon ng super majority. 'Di ba? Pero ang tanong, sino ang magpapakita? Sino ang mag-all out para suportahan si VP Sara Duterte? Yan ang kasi ang katanungan eh. Marami kasi dyan mga nagtatago. Marami dyan yung ayaw lumantad. Na sila mga kababayan ay kumikilos lamang bilang anino. 'Di ba? Oh. Sabi ni Laika, okay lang mabagok ang ulo, wala namang laman. Asus, galing pala kay Boy ba? Malu, Dikya, in your dreams. Lulusubing kayo ng taong bayan, sabi ni Terby. Di na nakakuha ng suporta yung minority, makukulong pa yung iba. Oy, galing. Danilo Jimeno. Eto, idagdag na natin ito. Pero GP, paano yun? Paano makakakuha ng suporta ang minority kung yung mga kakampi nila makukulong kagaya ni Joel Villanueva, Chis Escudero, Jinggoy Estrada? Hindi na super majority yun. You have a point, Danilo Jimeno. So, yung sinasabi ni Malutikia, mukhang malabo pa to sa tinta ng pusit, di ba? Talagang in your dreams. Yung kanyang iniisip. Tama, Terby. Tama naman si Soto. Dami dapat i-change sa Constitution. Ang problema kasi, dito sa pag-change ng ating Constitution, dahil nga ang Supreme Court, mukhang mga kababayan, despite the fact na nakikita natin, no, na wala tayong, kasi, nag-overreach na sila eh. Sobrang nag-overreach ng Supreme Court sa kanilang mga ginagawa. No? Mga kababayan, matagal pa matanggal yung mga yan. Mga bata pa yan. Matagal pa ang mga retirement na mga yan. So, sakit pa rin sa ulo. Diba? Nagpaparamdam lang yan si Pig Tikia. Oy, hindi ako nagsabi niyan ha. Pig Tikia na nauubos na ang darat niya. Okay. Gets ko na. Baka nagpaparamdam na nagtatrabaho siya para panibagong bayad. Diba? Ganun ba yun? Hindi ko alam ha, pero yun ang nasa isip ko kasi ano daw eh. Kailangan niya ng darak. Malabo pa sa adobong baboy yan. Tahimik nga si Chis Escudero, parang hindi ata kasama sa kulong. Hindi, guys, iniimbestigahan na yan. Di ba? Pero wala pa tayong update hinggil kay Chis Escudero. Pero sigurado kay Villanueva. Sa totoo lang, hindi mo nanalo si BP Sara kasi kikilos ang Diyos para siya ay maparusahan, sabi ni Ma'am Floranda de Guia. Paano yan, Ma'am Floranda de Guia? Diba? Si Sara Duterte ay presidente daw ng impyerno. Nilalabanan niya ang Panginoong Diyos. Diba?
Oh, sasaklawan niya ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Oh, maghahasik ng lagim itong si VP Sara Duterte, kukuha ng kanyang mga kampon. Oh. Pero again, mga kababayan, ito balita na to ngayon ay isa lang belief ni Malutikia. Pero yung belief na yon ay talagang in her dreams. 'Di ba? Etong pagkakataon na to ay napakalabo pa nito. Makita na lang natin, pera na lang kapag pera po ang pinag-usapan. Dahil kapag pera ang usapan, sigurado, lilinaw po ang malabong tubig. Oo. Diba? Lilinaw ang malabong tubig. Sigurado yan. Basta pera ang pinag-usapan. Yeah, encroaching. Pag nagdadagdag sila, di ba? Nagdadagdag sila. Imbes na dapat ang magdagdag, mga kababayan, yung mga legislators, silang gumagawa ng batas eh. Silang dapat nag-aamyenda, hindi ang Supreme Court. Hindi ang judiciary. Kasi ang judiciary silang nag-i-interpret dapat ng batas. Ay! Oo! Reyna ng impyerno, hindi. Sabi niya, presidente daw siya ng impyerno, Felicity. Sinabi ni Sara yun eh. Siya daw ay presidente ng impyerno. Tapos, hari naman si Digong, siya daw ang papalit kay Satanas. Puputulin pa nga daw niya yung ipos, yung buntot. Di ba? Oo. Sabi ni Ma'am Ninita Umali, mind conditioning lang yan ni Oink Dikya. Oy, Ma'am Ninita Umali, lagot ka dito pag narinig ka dito ni Malo. Ha? Baka mamaya kasuhan ka nito. Ha? Baka mamaya kasuhan ka nito. May kinasuhan na to. Oh. Pilipinas, Duterte pa rin ang makukulong. Okay? So, wag kayong matakot dito sa usapin na to, guys. Kasi si Malutikia lang ang nagbalita nito. Hindi po ito balita ng SOCMED. Hindi ito balita ng mainstream media. Okay? Kasi pag mainstream media, ibig sabihin meron yan silang mga nalalaman, mga nanggaling din yan sa loob. Pero pag si Malutikia, huwag kayong maniwala dito. Diba? Okay? So, ayan. Iwanan na natin yan. At pag-usapan naman natin, mga kababayan, ay ito.